Praise God. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen. So, tuloy po na ngayong umaga, napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Napakaganda ng ating pagpupuri, pagsamba sa Kanyang pangalan. And magiging testimony kanina, napakaganda. Amen. Na tunay na hanggang ngayon, si Lord ay nagbabago ng buhay ng tao. So, maging tayo din po ay buhay na patotoo ng Kanyang ginagawa. So, ngayon po umaga, no? Salamat sa Diyos sa bawat isa na nandito and bawat pamilya na magkakasama. Kung hindi man natin kasama yung ating mga mahal sa buhay dito, ipag-pray natin na dumating yung panahon sila yung makasama natin. Amen? Sapagkat wala na ibang pinakamahalaga para sa atin na maging sila din na makilala nila si Jesu Kristo. Sapagkat tunay po na sa atin na bilang mga mananampalataya kung paano pinahahalagahan ng bawat isa, no? Yung isa't isa sa loob ng bahay, kung anong meron ka ibibigay mo sa kanila sapagkat mahal mo sila. Lalong-lalo na pinakamahalagang bagay para sa atin, hindi lang bagay kundi pang-eternal na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. So, praise God. So, purihin po Panginoon. Ngayon pong umaga, patuloy tayo dito sa ating sa salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan. And tunay po, nung nakaraang Sunday, about family and patutok tayo sa pamilya, yung ating pong pag-aaralan ngayon. Amen po. So, lahat ng mayroong pamilya sumigaw ng hallelujah. Lahat ng mga ikinutok ng bulkan sumigaw ng amen. Wala. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pamilya and napakahalaga nito sa harapan ng Diyos. So, tayo po sumadaling umuko at manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Tunay pong napakadakila mo at napakabuti mo sa lahat ng panahon. May mga panahon bang hindi namin maunawaan ang nagaganap sa aming buhay, sa pamilya, sa mga relationship. Basta Lord, ang iyong kabutihan na nananatili at hindi namin kaya abutin ang aming isipan sa mga panahon na kami nagtatanong. Ngunit Lord, ikaw ay mahabagin, mapagbiyaya. Mga panahon man na hindi namin maabot ang mga bagay-bagay na gusto namin hinihinging magkatanungan na dapat na masagot. Ngunit Lord, ipinararanas mo naman sa amin ang iyong biyaya. At unti-unti nakikita namin ang iyong kagandahan. Pagkamat ganap na ang iyong kagandahan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kagandahan ng iyong mabuting plano, kagandahan mo ang plano sa bawat pamilya, sa mga relationship, Lord, nandiyan na, Panginoon. At patuloy itong isa sa katuparan. Ngayong umaga, sino man sa amin ang may mga kabigatan, mga anlahanin, o maging mga problema man na aming kinakaharap sa aming mga relationship. Lord, ikaw po ang magpagaling, ikaw po ang magbigay sa amin ng katugunan ngayong umaga. At hayaan mo, Diyos, sa pag-aaral nito, walang ibang maitaas at maparangalantahan si Kristo lamang. Salamat po, Amang Banal, patuloy ka namin pupurihin na nakilain sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Praise God. So ngayon po umaga sa ating pong pag-aaral, no, makita po natin yung katibayan o katotohanan na ang pamilya po, no, ang pamilya ay napakahalaga sa Diyos. And bawat isa sa loob ng pamilya ay mayroon pong mahalagang tungkulin na ibinigay ang Diyos. So hindi maaaring sabihin ng anak na yung mga magulang ko lang ang may responsibility sa akin. At hindi rin maaaring sabihin ng mga magulang na yung mga anak ko ang may responsibility para sa amin. So, bawat isa po ay mayroon pong responsibility na pinagkatiwala ang Diyos. And then, kung titignan po natin ang ating talata from Ephesians chapter 5, verse 22 to 6, verse 4, ganito po sinasabi. Ephesians chapter 5, verse 22, from 6 to 4, no? Okay. So, have this in mind among yourself, which is yours in Christ Jesus. For the husband is the head of the wife,
of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives submit in everything to their husband. Husband, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle, or any such things, that she might be holy and without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. So he who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own pleasure, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his body. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Tama? This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respect her husband. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well that you may live long in the land. In verse 4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So ngayon, nakita ko natin ang pamantayan ng salita ng Diyos sa pamilya. Ito'y kumpleto. So, kung mapansin po natin, yung pamilya ay ipinakikita ng Word of God o ni Apostle Paul dito sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, na mayroong kinalaman sa relationship ni Kristo, sa kanyang iglesia, sa church. So, actually, nire-represent ang church as the bride of Christ. And si Jesus ay babalik para sa church, para sa kanyang iglesia. So, yung representation din ng pamilya na kung paano inibig ni Jesus ang kanyang iglesia, at dahil sa kanyang pag-ibig, ito'y kanyang tinubos ng kanyang dugo. So, gayon din naman ang halimbawa pinakita na nandoon yung pag-ibig sa loob ng tahanan, ng ama sa kanyang asawa, and then maging sa kanyang buong pamilya. So ngayon, mayroong mga ipinakita ang salita ng Diyos. Subalit, ngayong umaga, makikita po natin na sa nagiging nangyayari sa panahon natin ngayon, napakarami na mga contemporary issues na kung saan ito yung nagwawasak ng mga pamilya. So, itong linggong ito, halos viral sa ating mga Facebook or social media, yung pagkamatay ni Charlie Kirk, Napaka-viral. Dahilan sa itong taong to, actually siya ho isang mananampalataya, kapatid natin sa pananampalataya, isa hong isa sa mga kanyang ginagawa na buksan ang isipan ng mga kabataan sa mga campuses sa kung ano ang nangyayaring mga kalituhan o kalikuan ng mga
mga ideya patungkol ho sa pagpapamilya, patungkol sa kasarian. So, halos kung titingnan po natin, pagdating sa mga debate, halos wala din hong nananalo sa kanya. So, and ayun ang nangyari, na siya po ay pinatay. Ngunit, hindi ho maaaring patigilin anuman ang katuwiran, sapagkat unang-una mayroong Diyos. Kung paano ang Diyos nag-raise up ng Charlie Kirk, sigurado na ang Lord patuloy na mag-raise up para ibukas ang isipan ng maraming kabataan sa katotohanan at ng maraming tao. At marami nagpapasalamat na naituwid ang kanilang mga isipan. So ngayon, tingnan po natin, no? Bago natin talakayin, isa-isahin ang mga bagay na ito. The family is more than just a social arrangement or a cultural convenience. It is a divine institution. Tanda po natin. Napakasagrado ho ng pamilya na meron ho tayo. Subalit, ito ay pilit na sinisira ng kaaway. Kasi kung titignan po natin, sabi dito sa ating pinag-aaralan, created by God from the very beginning of human history. After na-create ang daigdig, no? Nilikha niya si Adan, nilikha niya si Eva, so sila ay bumuo ng isang pamilya. So sagrado ho ang pamilya. When God formed Adam and Eve, He not only created the first man and woman, He created the first family. But today, the idea of family is under attack and often redefined by the world. Mga kapatid, mahalagang ma-observe ho natin, and unang-una, kapag kapatuloy ka nag-aaral ng Word of God, makikita mo ang kahalaga ng family. Makikita mo ang kahalaga ng marriage. Makikita mo ang kahalagahan ng pagkalikha ng Diyos sa kasarian na ng lalaki at ng babae, no? Subalit, anong ginagawa ng daigdig? Sa panahon po natin ngayon, nasa ilalim ito ng atake ng kaaway. And sinusubukan niya i-redefine ang marriage, ang family, no? Maging ang gender. So, tingnan po natin, mga contemporary issue that destroy the biblical family, mga kapatid. Maging mapag-observe ho tayo. So, kahapon, may kapatid ho tayo nag-send ng presentation sa buwan ng Mika from San Vicente, no? Ang kapatid natin taga San Vicente, may estudyante kayong San Vicente. Isang presentation na sumasayaw sila and hindi ko masabi kung mga gays yung nandoon. And then, maya-maya, iwinagayway yung flag ng LGBT. Okay? So, ano ang ibig sabihin nito? Pinopromote sa school, no? Pinopromote sa school yung idea na ikaw, pinanganak ka, bagamat ipinanganak ang lalaki at nakalisto sa'yo lalaki ka, subalit ang pakiramdam mo babae, okay lang yun. Ito yung dapat mong iwagayway na watawat, no? And mayroong nasa likod siyempre na nagtuturo sa kanya. Mga teacher na nandito ngayon, mahalaga ang inyong gagampanan kapag kayo ay nasa school, no? Mahalaga ang inyong ginagampanan para maituwid ang kanilang isipan, ang kanilang pag-ugali, ang kanilang pananaw patungkol sa buhay, patungkol sa salita ng Diyos. Ngayon, tingnan mo natin, pansinin po natin ang mga bagay-bagay na ito. Number one is redefinition of marriage. So, same-sex marriage, no? Ito ho. Alam niyo ho, nasa panahon natin ngayon, mayroong evangelical, I think, sabi nila evangelical ho sila, no? Na nagkakasal ng same-sex marriage, yung LGBT Christian Church, no? Ni Crescencio Agbayani. Kung may nakita ho kayo nakasuot ng sutana and nagkakasal, wala nang buhok yung nagkakasal,
ito po ay malamang si Crescencio Agbayani. Okay? So, halos kung papansinin po natin, talamak sa ating kapanahunan, which is, kung titingnan po natin ang Word of God, ang marriage is sa pamamagitan lamang ng isang babae at ng isang lalaki. And si Lord mismo ang author po nun. Wala nang iba. Si Lord ang nag-design. Ngayon, pilit na sinisira ng kaaway. No? So, reject God's design of one man and one woman. Genesis chapter 2 verse 24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Imposible maging one flesh ang same sex. No? Ang Word of God ay maliwanag sa kanyang pamantayan. Pangalawa, no? Polyamory and open marriages undermines the covenant nature of marriage by normalizing multiple partners. Ito yung nagaganap sa panahon natin ngayon. Sinisira ang marriage, sinisira ang pamilya sa pagkakaroon ng iba pang mga partners, which is, ng Word of God ay maliwanag, ito sa pagitan lamang ng isang babae at isang lalaki, no, yung covenant ng marriage. So wala nang iba, wala nang kabit pa dyan. Okay? So, next is cohabitation without marriage. Kaya, may mga kapatid natin, tayo before, na nasa dito kalagayan, but nakilala nila si Lord, so nagkaroon ng desire, and then nagkaroon tayo ng mas wedding dito sa church. Bakit? Napakahalaga sa harapan ng Diyos na ang pagsasama na ito ho ay mayroong pagpapala ng Panginoon, hindi lang basta nagsasama. No? So, living together as equal to marriage, ignoring God's covenantal purpose. May mga pagkakataon, nakikita ko, nakapost sa Facebook, si Agum. Si Agum na yung pangalit kasal. No? Dahil nagkain Aguman na naman kung na Agum. No? So, mas pakusog dapat ang buot ng mga mag-arag mo yan, mag-apunan ng Agum. No? Secondly, gender confusion. Gender confusion. Ito yung sinasabi ko na maliit pa lang, na-indoctrinate na sa school. No? Minsan sa loob ng school, ganun din. Sino mga pasimuno? No? So, may mga teachers sa school na halos pasimuno kasi ganun mismo yung kanilang lifestyle. No? So, mas lalo nilang ini-empower. Kaya mga magulang, may mga mahahalaga kayong tungkulin sa loob ng tahanan. Ang number one na tagapagturo sa loob ng sa mga anak, hindi yung teacher, hindi yung Sunday school teacher, hindi yung pastor. Ang number one na magtuturo, mga magulang. Ituturo natin sa mga bata kung ano ang nais ng Diyos, ano ang kalooban ng Diyos para sa kanila. So, ngayon, ito ho nangyayari, no? Gender ideology. Kahit na sa Senate, ganun din, no? May mga pinapasang batas. So, they denies God's creation of male and female. Sila ay nakabase sa kung anong kanyang nararamdaman. Hindi sa kung anong katotohanan na pagkalikha ng Diyos sa kanila. Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. And that is very fundamental. No? Pagdating po sa teaching ng gender ng tao. Okay? So He created them. He created them. Si Lord ang nag-create. Kung may iba pang gender, hindi na si Lord ang may nag-create nun. No? So promotes the idea that gender is fluid and self-defined rather than God-given. So leads to breakdown of distinct rules and of a husband and wife as complementary and good.
Number 3 is abandonment of parental authority, no? So, children's autonomy above parents. Society often teaches children to reject parental guidance in the name of freedom. In the name of freedom, matindi ho sa panahon natin ngayon. Protektado ng batas. Okay, naprotektahan ng batas. Kaso nga lang, kadalasan din naman na-abuse. Dumarating yung time minsan, kahit na mga magulang, nawawalan ng karapatang disiplinahin yung kanilang anak sa ngalan ng kalayaan. Which is, na ang tahanan ay binigyan ng authority ng Diyos upang pamahalaan ang kanilang sambahayan. Upang turuan ang kanilang mga anak. May mga pagkakataon, minsan mas may boses yung anak kaysa sa mga magulang. And tayo ho, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, Tagalay Church, nawa, mga magulang manatili ang inyong authority sa inyong mga anak. So, pansinin po natin, school, media, and culture sometimes seek to replace parents as the primary sharper of the child's values. No? Diba? Minsan kapag may mga pinag-uusapan sa loob ng bahay, minsan sasabihin ng anak, ito tinuturo ng YouTube sa akin. No? Nakita ko sa YouTube ganito, mali ka naman. Mali ka naman, tay. Mali ka naman, nay. No? Sapagkat ganito yung pinakita sa YouTube. Ito yung nakita ko sa Facebook. And yun ang sinasabi natin, kadalasan, manood ka ng mga entertainment, kung sino napapanood mo, minsan ganun din ang nagiging ugali mo. Nung nakaraang Sunday, hinalipawa natin, bakit? No? Yung mga millennials, sino ba mga millennials dito? No? Mga millennials, no? Halos inaayawan yung English subject. Pero ngayon, kapag ka nagsalita, yung mga Generation Alpha, no? Grabe, hindi na kayo magkaunawa sapagkat anong pinapanood. No? Anong pinapanood? Cocomelon. No? Kapag nag-uusap kayo, hindi na kayo magkaintindihan, gumagamit ng mas malalim na lingwahe. No? So, try kaya nila yung malalim na tibol kung magkainuwang kayo. Mga kapatid, no? Mahalaga po, kayo ang inilagay ng Diyos, kayo ang tagapagturo, kayo ang mamumuna sa kanila, kayo ang magiging halimbawa sa mga bata. So, Deuteronomy 6, in this word that I command you today shall be on your heart. No? Maitatak sa puso. Okay? You shall teach them diligently to your children, and you shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. Mga kapatid, sa Old Testament pa lamang, mayroon unang pattern na dapat nasundan sa pagtuturo sa mga anak. No? Mula pagkaumaga hanggang gabi, ang pagkagising na namang muli, nandoon palagi ang pagtuturo sa kanila. Sapagkat kayo ang may authority sa kanila. Napansin ng karamihan, no? Bakit nung araw, sabi ng mga matatanda, nung araw kapag tinignan pa lang kami, papasok na kami sa kwarto. No? Pag may isa yun, ang dami niya ng boses. No? Batang-bata pa lang, kapapanganak pa lang, nanunood ng hearing sa Senado. Nalalaman niya na yung kanyang karapatan bilang anak. No? Dahil minsan hindi naman applicable sa kanya. So, malaki yung pinagkaiba. So, noong araw, walang ibang boses. Mga magulang, mga lolo at lola. Kaya grabe yung respeto sa kanila. Sila yung pinakikinggan. Ngayon, mayroong Facebook, mayroong YouTube, may mga kaibigan, at kung saan-saan. Mga kapatid, panatilihin niyo yung authority pinagkaloob sa inyo ng Panginoon at kayo ay may pananagutan sa Diyos para sa inyong mga anak. So, ito pa.
no, na sumisira sa pamilya. Devaluing life, no? Pinawawalang halaga, parang normal na lang ang pumatay ngayon. Pero ito yung matindi. Abortion is selective parenting. Number one po ito sa mga debate ni Charlie Kirk, no? Na may isang babae na sabi niya, mas kumbaga nakikipag-debate siya na kailangan i-abort. Sabi niya, kailan nagsimula yung buhay? And di ba mayroong human rights? So ang fetus meron na siyang human rights. No? Meron na siyang rights as a human, di ba? Kasi may buhay na siya. So, kumbaga, doon pa lang sa sinapupunan, mayroon ng buhay, pero yung iba, nakakalungkot. Minsan nakakagalit na mabalitaan mo, no? Diyan sa nakaraan, dalawa itong buwan pa lang na ito. Yan sa May San Vicente, no? Itinapon sa basurahan yung kasisilan pa lang na sangkot. And I think dito sa may parting Malinao, ganun din ang nangyari. So, maaaring takot sa responsibility o naitago nila, sumalit, ayaw lang panagutan. Kadalasan, ganun ho ang nangyayari, no? Pero, kaya, napakahalaga, no? Lalong-lalo sa mga wala pang asawa, mga youth, ayusin ninyo, unang-una relationship sa Panginoon. Pangalawa, relationship ninyo sa inyong mga magulang, sa inyong pamilya, no? Saka na kayo pumasok ng relasyon. Sapagkat ganito ang nangyari dito sa Pilipinas, bagaman sa isang ibang bansa, ito ay freedom ng mga kababaihan. No? Reject children as the blessing from the Lord. No? Pero sabi ng Word of God, Psalms 127 verse 3, Behold, children are the heritage from the Lord. The fruit of the womb are reward. No? Ang inyong mga anak ay regalo ng Diyos. No? Kasama niyo yung mga anak. No? Hawakan niyo sa mukha, sabihin niyo sa kanya, regalo ka sa amin ng Panginoon. Euthanasia or neglect of the elderly. No? Ano ginagawa? Ignores God's command to honor father and mother in care. Sa ibang bansa, ano ginagawa? Euthanasia. Nakakaawa naman, sige, patayin na lang. So, approve naman ang batas. Pero, alam niyo, ang mga magulang sa panahon ng kanilang kahinaan, panahon na sila ay mahina na, ito ay responsibility ng mga anak na dapat nilang arugain. Ano man ang nakaraan. Kasi, minsan may mga makikita ko tayo sa Facebook na nagkalat na ganito. No? Kasi siguro hindi siya naging mabuting ama sa kanyang mga anak. Kasi siguro ganito. Mga kapatid, ano man ang nangyari sa nakaraan, responsibility ng mga anak ang kanilang mga magulang. Bakit? Mismo ang salita ng Diyos ang nagsasabi, honor your father and mother. Ito yung maliwanag. Honor your parents. No? Ang tanong, i-honor ko ba sila? Inabandol kayo ng maliit pa? Oo. Bakit? May kalapit na pangako. Unang-una, ino-honor mo ang Diyos. Sa ganung kaparaanan. Ano man ang background? Ano man ang nakaraan? No? Kasalanan sa harapan ng Diyos ang hindi mo arugain ang iyong mga magulang. Next is sexual immorality and pornography. Promote lust, unfaithfulness, and objectification of others. So number one, pangunahin po ito sa Word of God when it comes to morality. No? As a follower of Christ, so unawain natin, bilang tao, maaring prone ho tayo sa temptation ng sexual immorality. And hindi ho natin iyan maaaring i-deny sa ating sarili. No? Bilang tao. Dahil
Create tayo ni Lord as sexual being. Amen po. And regalo ni Lord ang sex sa tao. Subalit, ito po ay ating ini-exercise within the bond of marriage. Ito, maliwanag po yan. Okay? So, nangyayari na pornography, no? Sexual immorality, ito ay panira sa relasyon. Okay? Na halos sa ating kapanahunan ngayon, ito ay talama. So, leads to broken trust, adultery, and the destruction of intimacy in marriage. Number 6. Okay. Hebrews 13 verse 4. Let marriage be held in honor among all. And let the marriage bed be undefiled. Mabuti ang motibo sa pagpasok ng marriage. Next is, okay, for God will judge the sexual immoral and adulterous. Okay, number 6, career and materialism over family, mga kapatid. Yung inaakala mo minsan na gusto mong matustusan ang pangangailangan ng pamilya, pero hindi mo na ibibigay yung spiritualidad ng pamilya. Hindi mo na ipakilala si Lord sa inyong tahanan. Ito ang problema. Sa pagsusumikap natin minsan, mga panahon minsan na gusto natin pumunta ng abroad, iiwan natin ang pamilya, pero wala kang plano, wala sa plano mo kung kailan ka babalik. Ang nasabi mo lang basta kapag ka nakatapos na sila. Ang problema, maraming anak ang hindi nakakatapos. At dumarating pang panahon na sila'y tuluyang nagkakahiwalay. Bakit? Kasi hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang nasa isipan niya, tustusan ang pangangailangan ng pamilya, pero yung kanyang presensya wala sa pamilya. Career and materialism over family. No? Magandang hangarin. Materialism ba yung pastor? O magandang hangarin. Kaso nga lang, ang problema, hindi natin na i-balance, na ilagay sa tama. No? So, pursuit of wealth or status at the expense of time and relationship within the home. Wala nang panahon para sa pamilya. No? Yung nag-apply ka as contractor. No? Napatat tayo sa mga kontraktor. Ang nasa isip mo, mabigyan ng pangangailangan yung pamilya mo. No? Akala mo pera ang solusyon. Akala mo pagiging kontraktor ang solusyon. Pero hindi. No? So neglect of children's emotional and spiritual needs because of overwork or misplaced priorities. Okay. Pag-usapan natin ang bagay nito, no? Overwork. Pagod na pagod ka na. Uuwi ka ng bahay. Hindi na kayo magkausap. Kung kausapin mo man sila, pasigaw. Bakit? Pagod ka eh. Diba? So, nangyayari ito minsan at naging dahilan ng kaguluhan sa loob ng bahay. Ano yung pinakang reason? Bakit nagkaroon ng hindi magandang misunderstanding sa loob ng bahay? Dahil sa overwork, pagod. No? So, maging sa isipan niya, gusto niyo makapagpahinga, pero may mga problema dapat talaga i-priority sa loob ng pamilya, dapat ayusin. Hindi na ayos. Napapabayaan. Sabi ko po sa inyo, huwag niyong hanapin ang buhay sa hanap buhay. Nasa Panginoon ang tunay na buhay. At kung meron kang hanap buhay, maging mabuting katiwala ng buhay, ng hanap buhay. Maging mabuting katiwala ng trabaho. Papaghariin si Kristo sa mga tahanan. Hayaan na isaayos ang mga priority sa loob ng bahay. Nandun yung panahon, minsan sinasabi natin, quality time namin ng pamilya. Quality time, magbibigay ka ng kalahating araw, hindi mo masasabing quality time. No? Kahit na nasa loob kayo ng bahay, hindi kayo lalabas na dyan, nag-uusap kayo puso sa puso, quality
may quality yung oras ng inyong pagsasama. Naririnig mo yung kanilang boses. No? So, minsan, kapag ang naging priority na natin, no, ang ibang bagay, dito na papasok ang problema ito. So, Matthew 6:33, nagpapaalala sa atin, but seek first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maliwanag ang pamantayan ng Word of God. Ang Lord ang nagbibigay ng mga bagay-bagay sa ating tahanan. Ang Lord ang nagpo-provide sa ating pamilya. No? Kapag kainunan natin siya. Divorce culture normalizes divorce as the first option kapag ka nagkakaproblema instead of last resort. Ano ibig sabihin? Tinotolerate ba ang divorce? No? Kumbaga, hindi natin tinotolerate, although ang Word of God ay mayroong sinasabi patungkol sa divorce. Pero, ang marriage ay covenant. Habang panahon, habang buhay, habang nabubuhay kayong magsasama bilang pamilya, bilang mag-asawa. No? So kung may problema, ito'y inaayos at kayong dalawa na mag-asawa na mayroong takot sa Diyos ang siyang mag-uusap patungkol dyan upang kayo magkasamang mananalangin sa Panginoon. Ignores God's design for marriage as a lifelong covenant. Once na naging option ang divorce or ang annulment or separation. Number 8, entertainment and media influence. So kanina ito'y binanggit na ho natin. Okay? Entertainment and media influence. So media often glamorizes broken homes. Sino pa bang nanonood sa inyo ng mga teleserye ng mga hiwalayan, kabitan at kung ano pa? Hindi ba ganun yung pinakang tema ng mga teleserye at kayo naman kaabang-abang nyo? Na parang bahagi kayo ng buhay at magagalit kayo sa kontrabida. Hindi nyo alam, may director yun eh. No? Kaya, may mga television kayo, pataubin nyo na. No? Ngayon may apektado yung emotion nyo, nagsisigaw na kayo. No? Hindi, ikaw may kasalanan. Drama lang yun. No? Kasi anong ginagawa ng media? Glamorizes broken homes. Ang sabi ng media, pinapakita lang namin kung ano ang totoong nangyayari sa society. Actually, hindi eh. No? Mas lalo nilang pinagtitibay na iba ho ang takbo sa pagdating sa conclusion. Ganun at ganun pa rin eh. Sa ending ng story. Casual sex. Lalo na sa social media. Okay? Rebellion and disrespect for parents. Paulit-ulit kong binabanggit sa inyo nung araw nang sumisikat pa lang si Vice Ganda sa kanyang mga jokes na kung sumagot ng mga pahalang, no, na mga pananalita kahit na sa mga magulang. And lalong-lalo ngayon may mga content creator, mga pranks na idinadamay ang mga magulang. Yung mga magulang naman tuwang-tuwa. Nag-join doon sa mga ganong bagay ng kawalang respeto ng anak sa kanilang magulang. Bakit? Masyadong humahatak ng maraming views. Anong ginagawa ko sa mga ganito kapag nakakadaanan ko sa social media? Binablock ko. Anong views? No? Hindi ko maganda. Okay? Kawalang respeto sa magulang. Kaya kasi magtatanong tayo, anak ko, ito ang bait-bait. No? Kung tulog. Kasi minsan, hindi natin ini-exercise yung authority as parents. Constant exposure slowly reshape beliefs. Mga kapatid, ito. Kung sino nakabasa na ng book ng yung book ng title ng book na yun, nakalimutan ko na kasi hindi na isaulit sa akin yung ibang mga books. About martyrs eh. About martyrs, yung isang pastor sa Romania na nakulong. No? Nasakop po siya ng communism. Dumating yung time nung nakulong po siya,
Kalimutan ko na eh. Yung Voice of the Martyrs. Nung nakulong siya, sabi niya, everyday, ang ginagawa doon, sinisigaw. Walang katotohanan ang Diyos, no? At ang leader natin, walang iba kundi si Stalin. Ganon. Yung kanyang sinisigaw. Everyday. No? So, ano ang nangyayari? Para i-indoctrinate at papaniwalain ang tao na walang Diyos, bawat umaga, patuloy nila itong nire-recite. At yun ang itatatak sa kanilang isip, walang Diyos. And then one time, nag-share siya ng gospel doon sa isang prison guard. Nung narinig ang gospel, sabi niya, ha? Meron bang Diyos? Nakakamangha yung sinasabi mong ganyan. Alam niyo, ang daming mga na-convert na mga jail guard dahil sa kanya. Sabi sa amin, walang Diyos, hindi totoo ang Diyos, sapagkat indoctrinate lang sila. No? Pinakikinggan, unti-unti itong nababago yung isipan natin. Kung anong palagi mong napapanood, yun din ang unti-unting mag-reshape ng iyong paniniwala. Nanawaan po natin. Hindi na naman, hindi ko tatapusin sa salita. No? So, maging maingat sa pinapanood, maging maingat sa nakikita. Kaya, bakit mahalaga ang control? Magreklamo tayo sa mga nailagay niya sa Congress, sa Senate. Ang lahat nag-uumpisa sa loob ng bahay. Malay natin, no? Isa sa mga batang nandito, magiging hari ng Pilipinas pagdating ng araw, hindi hari-harian. Magiging presidente. Magiging mayor ng Tabaco. No? O ngayon pa lang, no? Ngayon pa lang, no? Inihahanda na ni Lord, wala pa dito. No? Maaaring papanganak pa lang. So, constant exposure slowly reshape beliefs about what is normal for family. Okay? Ayaw niya na, no? Ayaw tumigil dito, Pastor. Okay, Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to this world. No? Okay. Individualism and the self-centeredness. The world teaches follow your heart and do what makes you happy. Offense at the expense of commitments. No? Sino bang nakarinig nito? Follow your heart. Narinig niyo na po ito? Yung palagi nagsasabing follow your heart, ngayon durog-durog na yung heart sa kakapalo. No? Hindi yun sinasabi ng Word of God eh. No? But guard your heart. So, undermines sacrificial love, youthful submission, and putting other first. Yun po ang problema. No? And then, isang bagay na makita rin po natin, panghuli, spiritual apathy. No? Spiritual apathy. Ano yung apathy? Ito yung pagiging apathy. Ito yung nakakaligtaan o hindi ginagawa yung mga bagay na dapat ginagawa. No? Dahil minsan sa katamaran. So, ito. Families no longer prioritize prayer, church attendance, or Bible teaching at home. No? Napakahalaga po nito, ang katotohanan ito. Huwag mo natin gawing option ang church, kundi maging priority natin ang church. Maging priority natin ang prayer sa loob ng bahay. Maging priority natin ang ituro ang salita ng Diyos sa loob ng tahanan. Lives gender spiritually unprepared and vulnerable to secular worldviews. Ano ang nangyari sa
Ano ang nangyari dito sa isang kabataan na siyang pumatay kay Charlie Kirk? Sabi, lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Pero nung tumungtong ng college, ano po ang nangyari sa kanya? Nag-start ng ma-indoctrinate siya ng ideology. Okay? At pagbalik ng bahay, ano po ang nangyayari? Nagkakaroon sila ng argument about politics. So, ito ho ang problema. Once ng ating mga anak, hindi ho natin naturuan sa loob ng ating tahanan, darating ang panahon, sila'y tuturuan ng daigdig. Sila'y tuturuan ng school. Kahit na papasukin mo siya sa isang pinakamagara at pinakaprestigyosong college sa Pilipinas, nandoon yung lahat ng mga liberal. Okay? Nandoon yung mga liberal nasa UP, no? Nasa BU. Meron. Nag-organize ng mga grupo. At kapag ka nagsalita ka laban sa kanila, maaaring durog ka. So, ngayon, bilang mananampalataya, mahalagang alam mo ang iyong pamantayan at sa mga bata itinuturo ang katotohanan ito. So, Joshua 24 verse 15, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So as Christian, we must go back to God's word and to understand the rules and responsibilities He has given to husband, wives, and children. So, tingnan po natin, when we embrace these biblical principles, our homes become a powerful testimony. No? Ang ating mga tahanan, isang makapangyarihang patutuo ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. So, family as a divine institution, pansinin po natin, divine institution, hindi ho lang siya basta-bastang pamilya. Napakahalaga, sino mang sumira ng pamilya, no? Ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang sino mang sumira ng pamilya ay meron palaging consequence sapagkat hindi hahayaan ni Lord na magpatuloy ang anumang paninira sa pamilya. Genesis chapter 1 verse 27, so God created mankind in His own image, in the image of God, and He created them, male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. So the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's rib and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Then the man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife,
and they become one flesh. So God created marriage between man and one woman as the foundation of the family. Maliwanag ang Lord mismo ang siyang nag-solemnize ng first marriage sa Garden of Eden. And napakaganda ng design ni Lord sa family. Okay? Napakaganda ng kanyang disenyo, no? Sa pagpapamilya. So, kung titingnan po natin ang katotohanan ito, no? The family reflects His character and purpose ng Diyos sa pamilya. The home is meant to be primary place for discipleship, evangelism, and worship. So, hindi ho sa ganitong lugar unang-una nagaganap yung discipleship and evangelism, kundi number one sa loob ng tahanan. Sapagkat ang ating tahanan, ang ating pamilya, ito ay para sa Diyos. Ito'y pinag-aharian ni Kristo. Sa loob ng tahanan, masasabi mo ito ay isang local church, no? Nandun yung anak, nandun yung ama, nandun yung ina sa loob ng tahanan. So isang local na church po kayo, no? So tayo nagtitipon-tipon as a corporate church, no? Nag-ipon-ipon sa isang lugar na ito. Subalit bawat pamilya ay maliit na iglesia. Na sa loob ng church, dito dapat naghaganap ang discipleship, evangelism, and worship. Your family is not just a place to live, no? Ano ho ang pamilya? It is a calling. How you love, live, and live in your home preaches the gospel to the next generation and to the world. Huwag ho nating hayaan na ang mabuting balita ay hindi naging maliwanag para sa susunod na henerasyon. And sa loob ng pamilya, ito'y dapat na ituturo. Ang pagiging ama ay panawagan ng Diyos. Ang pagiging ina, gayon din. At ang pagiging anak, gayon din. Nawa, walang anak ngayong umaga nagsasabi, sana noon ako sa isang pamilya ipinanganak at hindi dito. Nawa, walang anak na nagsasabi, nawa, doon ako sa Antarctica ipinanganak, hindi sa Pilipinas, sapagkat may problema ng blood control. Dito kay pinanganak ni Lord, dito ka lumago. Amen. Yan ka sa pamilyang ipinanganak, magpasalamat ka sa Panginoon, sa pamilyang ipinagkalap sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, rules and responsibilities in the family. No? Pansinin po natin, mayroong instruction si Apostle Paul at binasa po natin kanina ang instruction na ito. So, unang-una, husband. No? Sino ho ba dito ang mga asawang lalaki? Taas ang mga kamay. Ayun, no? Salamat sa Panginoon, umamin ng lahat, no? Mga tatay. Okay. So, anong tungkulin sa loob ng tahanan? The rule of loving leadership. Kayo pala po ang nasa pamamahala. No? Kasama niyo ba yung mga asawa? Kasama niyo mga asawa. Sumigaw yung mga asawang babae. Amen. Okay. Sabihan niyo yung asawa, ikaw ang dapat na manguna kapag mag-church tayo. Ikaw ang dapat na mag-iya papunta sa church. Okay. The rule of loving leadership. Nangunguna ang tatay. No? Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Walang ibang pamantayan ang mga ama ng tahanan kundi ang pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Gayon din naman ang mga ama ng tahanan nandun ang pag-ibig sa kanilang mga asawa. Okay? So, husband are not called to dominate. The word dominate. No? Hindi ka daw tinawag ng Panginoon, ng asawang lalaki, hindi ka daw tinawag ng Panginoon para maghari-harian. No? Hindi ka daw tinawag ng Panginoon para, kumbaga, okay, I think mas eksakto na yung word na maghari-harian doon sa word na mag-dominate, no? But to serve and sacrifice. May mga
pagkakataon minsan may nagme-message sa akin, Pastor, ang hirap naman talaga maging tatay. Sabi ko, nung araw, sinasabihan kita mag-ministry ka in preparation sa leadership kapag ka nagpamilya ka. Sabi ko, di ba mas mahirap pag nagpamilya? Wala nang ayawan. Nung nag-ministry ka, sabi ko, mag-ministry ka. No? Pero palagi mong tinatanggihan. Kung nung araw nakakatanggi ka, ngayon hindi ka na makakatanggi. No? So, kung tinawag ang mga ama ng tahanan sa paglilingkod, sacrifice. And may makikita ko tayo, talagang grabe ang sacrifice din ng mga tatay para sa kanilang pamilya. Diba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga tatay. So Christ is the model. His leadership was marked by humility, love, and self-giving. Mga anak, kahit na minsan walang imik ang mga tatay, mahal nila kayo. No? Kahit na minsan parang mahirap lapitan yung mga tatay, sino ba mas madaling lapitan at humingi? Sa tatay o sa nanay? Mga anak, sino mas madaling lapitan? Pag may pangangailangan? Ha? Okay, so, nandoon yung puso ng mga tatay sa mga anak. Ewan ko. Pag may nagkasakit dyan, bagamat minsan parang hindi mo malapitan, pero pag nagkasakit ka na, nandiyan dyan, no? O ano nangyari sa'yo? Di ba? Sapagkat nandoon yung pag-ibig, minsan hindi mo lang makita. No? And yun mismo halimbawa ng mga tatay, walang iba kundi si Jesus. Na kanyang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa kanyang iglesia. Kaya hindi naman ang mga ama ng tahanan. Nandun yung sacrifice, nandun yung humility, nandun yung love. A husband's priority is the spiritual well-being of his wife and family. Mga tatay, number one daw po na responsibility na dapat ay priority is yung spiritual well-being ng ating pamilya, ng iyong asawa at ng iyong mga anak. No? Nangunguna ka sa prayer, sa devotion para sa kanila. Nangunguna ka maging sa gawain ng church. No? Na nakikita ng mga anak mo. Nagtanong yung anak, asa ko si tatay? Nasa church. Anong ginagawa? May fellowship sila, maglilinis sila, may gawain ng mga tatay. No? Ba't hindi ako kasama sa sunod? Sumama ka. Di ba? So, nakikitaan ng halimbawa, husband, ask yourself, is my leadership making my home more Christ kingdom? Ang aking bang tahanan, ang tahanan ba pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, ay pinaghaharian ni Kristo? So, kayo din ang sasagot sa kanyang katanungan. Am I sacrificing my pride, comfort, and selfishness for my family's good? Sunod, wives. The rule of respectful partnership. Okay? So, habang panahon kayong magsasama. Okay? Kapag pumasok na ng marriage, habang panahon na magsasama, ano man ang mangyari, wives, submit to your own husband as the Lord. Okay? Biblical submission is voluntary and done as to the Lord. This is not about inferiority, but about honoring God's order and supporting her husband's leadership. Mga asawang babae, kayo yung mangunguna na susuporta sa pamumuno ng inyong anak. Hindi yung inyong anak lumapit sa kanilang tatay. Sabi ng tatay, hindi. No? Tapos lumapit sa nanay, sabi ni Papa, wag daw ho. No? Ako kakausap dyan. Yeah, gano'n. Hati kayo sa desisyon.
mahalagang i-honor mo kung ano ang sinabi ng iyong asawa. Bakit? Pag-honor mo ito sa Panginoon. Amen. No? Lakas mag-amin yung mga mag-aasawa pa lang. No? So, bilang pag-honor sa Panginoon, honoring God's order and supporting her husband. No? So kapag kami mga bagay na hindi pumayag ang ama ng tahanan, okay, wala nang question. No? Hindi yung maghahanap pa tayo ng backup, hindi dapat majority wins. No? Oh, kanino ka boto? Sa akin o sa tatay mo? Diba? Ganon? So, she is called to be a helper suitable, no? In Genesis 2:18. One who strengthens, encourages, and builds up home. Mga nanay, mahalaga ang inyong ginagampanan sa inyong tahanan. No? So nagtuturo sa loob ng bahay, tumutulong para mas mapatatag. Anong tawag sa mga nanay ng tahanan? Mga ilaw. No? Taga-lighters po kayo. So, hindi aandap-andap, kundi lalong nagliliwanag. No? May mga panahon, sinasabi ng mga nanay, napupundi na ako sa iyo. Ikaw ang ilaw. Patuloy na magliwanag. No? No? Sobrang talaga yung ginagawa mo. Pundi na ako sa iyo. No? Hindi. Kumuha ka ng liwanag kay Kristo. No? Pundi na ako sa iyo. Ipopost kita sa Facebook. Huwag naman. Mag-asawa, nandoon yung pagpoprotekta sa isa't isa. Bilang pamilya, nandoon yung pagpoprotekta sa isa't isa. Bilang mag-asawa, and then anak sa magulang, gayon din po yun. Amen? No? Hindi yung kapag ka may nakaganit ka sa loob ng tahanan, biglang punta ka sa mga pinsan, then magkaisa tayo lang dito. Diba? Sugurin natin. Gawa tayo ng group chat. Okay. Wives, do you speak words that build up or tear down your husband? Okay. So, galing sa trabaho pagod, no? Binigay yung sahod. Ito lang. Diba? Pag binigay yung sahod, isalamat sa Panginoon. Wala ba itong bawas? Yeah? Salamat sa Panginoon. Salamat sa provision ni Lord. So, napakahalaga na mas mapatatag ang isa't isa, no? Do you encourage his spiritual leadership and model trust in God's design? Ayon sa pagkadisenyo ni Lord, tinutulungan ba natin na mapatatag ang kanyang pamamahala sa loob ng tahanan? Sapagkat sinusuportahan natin, pinapaalalahanan natin, oh, Sunday ngayon, dapat ikaw ang manguna. Iyayain mo na ako mag-church. Iyayain mo na kami. Nakabihis na kami. Ganon. Okay? Oh, nandiyan ka na. Kumain ka na ba? O pakakain mo ha, pangunahan mo kami sa Bible study. Ganon. Diba? So, next is children. Okay? The ruling of obedience and honor. Children, obey your parents in the Lord. For this is the right, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Okay. Obedience is the first lesson in discipleship. Okay? Ang pagsunod, ang pangunahin, ang unang-unang itinuturo sa discipleship. Pagsunod, no? Walang mangyayari discipleship kung walang pagsunod. Hindi meeting, kundi discipleship. So itinuturo. So, yung mga anak, unang-unang matutunan ang pagpapasakop, ang pagsunod. Honoring parents lays the foundation for respect, responsibility, and future success. Ito yung promise ng Word of God eh. No? Pastor, susunod ba ako sa kanila? No? Samantalang ganito ang kanilang gustong mangyari sa buhay ko. Pastor, susunod ba ako? Ang gulo-gulo nila. Sinabi ng Word of God, wala kang magagawa dyan.
Minsan may estudyante, nag-enroll na. And then, the next week, Pastor, magda-drop out na ako. O, kala ko ba sinabi mo, panawagan ka kay Lord. And then sabi mo, maglilingkod ka sa Kanya. Hindi ka manidiscourage kung anong mangyari. Kasi po, Pastor, galit na galit si Mama. Gusto niya makatulong na ako sa pamilya. Kaya sabi ko sa mama ko, sige po, i-honor ko kayo. Magtatrabaho muna ako para matulungan kayo. Kaming mga faculty sa Bible School, walang magawa sa salitang honor. No? Masakit man sa kanyang kalooban na yung gusto niya makapag-aral sa Bible School, hindi mangyayari. Dahil sa pag-honor niya sa kanyang magulang, gagawin niya tumulong muna. And that is honor. Pag-honor sa magulang. Ano? Pagpapasakop sa kanyang magulang. At doon siya magpapalain ni Lord. Darating ang araw, magiging mabuti siyang patotoo kung siya man ay magpapastor. Kahit ito sinasabi ko, kahit nagaano kagulo ng pamilya natin, kahit na may mga panahon na minsan, ikaw yung namumroblema sa mga magulang mo, i-honor mo pa rin sila. Ang salita ng Diyos nagsasabi sa atin pagdating dito. Kung paano kang natutong pasama sa kanila, in-honor mo sila, darating ang araw, ang pagpapala ng Diyos dadaloy sa buhay mo. Subalit, kung ngayon pala nag-iisip ka, sana makaalis na ako dito. Parang impyerno, hindi naman bahay. No? Kulang na lang apoy para maging impyerno. So, iniisip natin mga bagay-bagay na ito, no? Kung gano'n yung kaisipan natin, kasi may mga panahon talaga magulo, no? Pero, ano man ang maabot mo, walang blessing doon si Lord. No? Dahil nga, maaaring pagmalaki natin, o di ba, kung hindi ako nakaalis dyan, hindi ako magkakaroon ng ganito, hindi natin maaaring ipagyabang yun. Kasi lahat ng araw, mawawala din yun. Makatitiyak ka lang dahil sa pagsunod mo sa magulang. Sumigaw ang amin ng lahat ng pinagpala dahil sa kanilang pag-honor sa kanilang magulang. Amen. Marami. No? So, napatunayan na. And then, napakahalaga nito. Okay. God attaches promises that it may go well with you. No? Children, your obedience to your parents is obedience to God. It is an act of worship. So, parents, the rule of nurture and discipleship. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Parents are not to be harsh, unfair, or neglectful. Hindi yung kung ano na gusto mo mabitawan, salita, sasabihin mo sa iyong anak. Hindi. Do not provoke your children. Mahalagang tama ang pagdisiplina, tama ang pagsabi sa kanila. Hindi sa panahong galit na galit ka, doon mo sasabihin, maaaring nagkaroon ka ng sama ng loob, kundi maayos na usapan na nagkakaunawaan sapagkat yan ay laman ng iyong laman. Amen. So the home is the primary classroom of faith. Based on Deuteronomy 6:6 to 7. Both father and mother share the responsibility to teach God's word and model godly character. Parents, do your children see Christ in the way you speak, correct, and care for them? Mahalagang katanungan ito, mga magulang. Para sa ating mga anak, paano tayo nakikipag-usap sa kanila? Paano natin sila tinuturuan? Paano natin sila tinuturing? Napakahalaga ng katotohanan ito. Your tone and examples shape their understanding of God. Next is the family as a witness of the gospel. From Matthew chapter 5, verse 4 to 15, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under the basket. But on a stand, it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your
good works and give glory to your Father who is in heaven. The home is a laboratory of discipleship, a place where forgiveness, patience, humility, and love are practiced daily. Ito ho may totoo. Dapat ganito ang mangyari sa loob. Bakit po? Kasi kayo ang palaging magkakasama. Talagang may mga panahon ng hindi pagkakaunawaan. May mga panahon na minsan may mga argument. Pero mangibabaw ang forgiveness, patience, humility, and love. Practice it daily. The family is a little church, a place of worship, prayer, and teaching of God's Word. A Christ-centered family becomes a living testimony to neighbors, friends, and relatives. Diba? Nagiging light of the world tayo sa ating community, yung ating family. Bagamat hindi man siya perfect, subalit ito'y pinaghaharian ni Hesus Kristo. Ask yourself, if someone watched my family for a week, would they see the gospel live out in our home? Nakikita ba sa amin ang Panginoong Hesus Kristo? No? Nawa, walang Kristiyanong pamilya na halos pagkaumaga nagiging wildlife. Ano ibig sabihin? No? Ikaw talaga yung ulit ka, karmaw ka. No? So, nagiging wildlife, hindi na nagiging bahay. Kung ang ating tahanan ay pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo, nakikita dito ang Panginoon. At sino man ang pupunta dyan sa bahay mo, makakaramdam sila ng kapayapaan. Sapagkat nasa ilalim ito ng paghahari ni Kristo. Okay? May kapayapaan pa ba kayo? Conclusion ako. God's design for the family is beautiful. Napakaganda ng disenyo ni Lord sa bawat pamilya. Amen. No? May mga make-up ba ang inyong pamilya? Maganda. Maganda ang disenyo ni Lord sa ating pamilya. But it is also countercultural. Husband, wives, and children cannot fulfill these rules apart from the transforming power of the gospel. So, nangangahulugan mahalaga sa loob ng bahay. Walang ibang pamantayan ng pananampalatayang dapat palagi pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Walang ibang ipinakikilala dyan na naghahari kundi tanging si Kristo. At makikita mo ang pagbabago. Amen. Husband, no? Look to Christ as your model of sacrificial love. Wives, trust God as you follow His design for respectful partnership. Children, asa ba yung mga children? Nasa likod. Mga anak na nandito ngayon, obey and honor your parents as an act of worship to God. Parents, discipline your children intentionally and gently. When each member of the family lives out their God-given rule, the home becomes a lighthouse of grace, shining the hope of Christ in a dark world. Ang kalagayan ng ating daigdig masyadong mahirap. Subalit, walang imposible kapag pinaghari natin sa ating mga tahanan si Kristo. Mga manang tahanan, naunawaan natin ang responsibility natin bilang mga ama. Gayon din mga nanay na nalilito. May mga pagkakataon minsan na ang pamilya natin, masasabi natin na parang hindi na kumpleto. Maaaring wala ng tatay, wala ng nanay, o walang mga anak. Pero ang totoo, hindi ka incomplete. Ikaw ay kompleto kay Kristo. May mga panahon naman, nandiyan sila, pero pakiramdam mo, kulang. Palagi ko sinasabi, ano mang kulang, hanapin mo kay Kristo.
kailanman hindi siya nagkukulang. Papaghariin mo siya sa iyong tahanan. Ngayong umaga tayo lahat ay tumayo. And let's pray for our family. Hindi pa natin kasama sila ngayon, maaari natin silang ipanalangin ng ating pamilya. Kung they are unsaved, let's pray, they open the Lord ang kanilang puso na sila'y makasama natin someday. Kung nandito ang ating pamilya, ito yung pagkakataon na narinig natin ang katotohanan sa salita ng Diyos na magkaroon tayo ng isang Kristiyanong pamilya na pinaghaharian ni Kristo. Na ang salita ng Diyos ang siyang pamantayan sa ating tahanan. Nais natin magkaroon ng magandang community. Hindi ito basta-basta hindi magkakaroon ng basta-basta maayos na community kung walang pamilya na hindi pinaghaharian ni Kristo. And sa atin mag-uumpisa ang pagkakaroon ng maayos na community isang araw. Maaaring sa prayer mo na magkaroon ng mga tagapamahala sa ating bansa na mangungulang mayroong katuwiran at katarungan. Nagpipray ka kay Lord, Lord, magkaroon kami ng mga leaders sa aming community na may takot sa iyo. Maaaring sa loob ng tahanan mo mag-uumpisa yun. Na isang araw makikita mo ng ating bansa, ang ating community, pinangungunahan ng mga may takot sa Diyos. Umiiral ang katuwiran at katarungan. So ngayon po, let's pray for our family. At nandiyan ang ating mga asawa, no? Kasama mong manalangin sa Panginoon, no? Itaas mo kay Lord, ano bang plano ng pamilya mo, itaas mo sa Kanya. Ano bang maaari naging pagkukulang mo, hilingin mo kay Lord na tulungan ka na mapunuan ito at makapagtatag ng isang pamilya na mayroong paghahari ni Kristo. Ano man ang hamon ng daigdig na nais na sirain ang ating pamilya, walang karapatan ng kaaway sapagkat ito'y pinaghaharian ng Panginoon. At nabubuhay ang ating pamilya ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Sama-sama tayo manalangin. Let's pray for our family. Hallelujah. We praise your holy name, Lord. Napakaganda ng iyong plano, Panginoon, sa bawat tahanan. And Lord, tunay po na kung ito ay mangyayari sa aming mga pamilya, mayroon kami napakagandang community. Lord, hindi aksidente ang mga paalala mo sa amin ngayong umaga na aming mapakinggan. Bagkus, Lord, iyong itinaon upang amin pong lakaran ang iyong salita na aming tinanggap. Sa bawat mga anak na nandito, O Diyos, amin pong itinataas sa iyo. Maaari sa kanilang puso, meron silang longing para sa kanilang pamilya, na minsan nakaranas sila parang hindi ito buo. Subalit, I pray, Lord, na ngayon pa lamang, O Diyos, ikaw po ang mag-intervene sa kanilang tahanan. At kung ano man nararamdaman nilang parang kulang, Lord, I pray na ikaw ang maging kapunuan sa kanilang puso. Maging sa sino man, Lord, na mga magulang na nandito, O Diyos, na sa kanilang pakiramdam, hindi umiiral ang iyong salita. Lord, tulungan mo po sila na kanilang magampanan ang kanilang tungkulin na ipakilala si Jesus sa kanilang mga anak. At ang iyong salita may prioritize sa mga tahanan. Maging ang church, Lord, na kanilang spiritual family na patuloy ito ng Diyos na maging priority.
Tunay po minsan na dumarating ang panahon na akala namin ang solusyon para sa aming pamilya ay ang pagkakaroon ng maraming mga trabaho at income. At Lord, turuan mo ang aming puso na tumingin sa iyo, na ikaw lamang ang makabubuo, makaaayos ng aming pamilya at maging mga relasyon o Diyos. Lord, itinataas ko po, Diyos, ng pag-ibig sa isa't isa ng mga mag-asawang narito. Panatilihin mo. Ayon sa pamantayan ng pag-ibig ni Kristo. Ngayon din po, Diyos, minsan dumaranas na napapagod na rin ang mga ama ng tahanan. Pero nandoon ang kailang sacrifice, nandoon ang kailang pag-ibig sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa. Tulungan po sila, Panginoon, na patuloy pa itong magampanan ayon sa pamantayan ni Kristo, na pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Maging ang mga asawa, Panginoon, mga babae, mga asawa babae, amin po itinataas sa iyo. Sila man, Lord, patuloy mong tulungan, pagkalooban ng wisdom sa araw-araw. Na minsan dumarating man ang panahon na napapagod po sila, but Lord, I pray na makuha nila ang kapahingahan sa presensya mo. Tulungan mo sila, Panginoon, na maranasan nila ang iyong pagkilos sa araw-araw. Maging sa mga desisyon, Panginoon, at maging katuwang bilang mga mag-asawa sa kanilang pamilya. Lord, I pray na pagharian mo ang bawat pamilya, ang bawat tahanan. Kung hindi mo po namin kasama ang mga mahal sa buhay sapagkat hindi ka pa rin nakikilala, ngayong umaga o Diyos, dalangin po namin na ikaw po ang mag-intervene. Ibukas mo kanilang puso na makilala nila si Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Salamat po, Diyos, sa iyong salita namin tinanggap. Nawa ang pagpapala mo, Diyos, patuloy pagkaloob sa bawat isa. Ama, tunay po na masasabi namin, walang broken family kung ikaw ang naghahari, Panginoon. Sa kabila ng aming mga nararanasan, ikaw ang naging kapunuan sa aming buhay. Buo kami, Panginoon. Salamat po. And I pray na i-cover mo ng iyong kapangyarihan ang bawat tahanan, ang bawat pamilya, ang bawat marriages, Lord. Sa iyo lamang po namin ito itinataas sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.